Ay, manalangin muna tayo. Panginoon, lubos ko kami nagpapasalamat sa inyong presensya. Salamat, Panginoon, sa chances na ibinibigay mo sa amin upang kami ay matuto, upang kami ay lalong mapalalim sa aming pagtitiwala sa inyo. Idulog namin, Panginoon, itong pag-aaral namin na hayaan mo na ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka na gumalaw sa aming kalagitnaan at hayaan mo lang inyong purpose at ang hangarin mo sa umagang ito na siyang isang katuparan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay patuloy na mag-aral sa salita ng Panginoon upang mapalago ang ating pananampalataya. Amen. So, ang ating pong taksa sa umagang ito ay panalangin ng pagtitiwala. Okay, panalangin ng pagtitiwala. Sino po sa atin dito ang nagtitiwala, ang naniniwala na may Diyos na buhay na nakikinig sa ating mga panalangin? Amen! Hallelujah! Naniniwala tayo na kahit sa ating pagtitipon sa umagang ito po ay agenda ng Panginoon. Hindi po ito aksidente, bagkus plinan ng Panginoon ito na mangyari sa bawat isa sa atin. Hindi man natin inisip, hindi man natin pinano na tayo ngayon ay makikinig sa salita ng Panginoon, pero ang Diyos, ahead of time, pinano niya na lahat tayo ay makakilala sa Kanya. So, itong agenda po ay very special, itong pagtitipon natin kasi hindi lang ito ordinary na pagtitipon, kasama natin ang Diyos. Sabi niya sa salita, sabi niya sa Biblia na kung may tatlo o dalawang nagtitipon sa kanyang presensya, ang Diyos mismo ay nandyan sa ating kalagitnaan. Amen? So, alam ko na may special na gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, kaya tamang po tayo makinig sa salita ng Diyos. At ito pong pag-aaralan natin ay, kailangan natin palagi kasi kahit nananalangin tayo, kung walang kasamang pagtitiwala, hindi pala papakinggan ng Panginoon. Kaya po sa aklat ng Salmo, okay, so Psalm 27, so magsimula tayo sa verse 1. Sabi dito, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Very clear po dito na sabi ni Haring David, kahit po hari si David ay meron pa rin siyang pangamba sa buhay. Of course, natural yan sa ating mga tao na meron pa rin yung takot, yung mga bagay, may pangamba dahil sa mga nakikita natin o dahil sa imperfect ang mundo natin. But then, sabi ni David, dahil naniniwala siya na may Diyos na lumikha at may Diyos na nakabantay sa kanya, sabi niya, ang Panginoon ang aking ilaw. So dito, ang Diyos na ating sinasamba, na lumikha sa atin, sabi niya, siya po ang ating ilaw. Kaya dapat lang na, bakit kailangan natin magtiwala sa kanya? Dahil siya po ang ilaw. Kailangan natin ang ilaw, dahil itong mundo natin ay nadilim. At kapag po si Jesus ay magtitiwala tayo sa Kanya at ating tatanggapin siya sa ating buhay, iilawan na ang ating buhay at pag inilawan na ang ating buhay, pati yung pagka-ignorante natin sa salita ng Diyos, mawawala. Pwede marami tayong alam sa lahat ng bagay, pero ignorante tayo sa salita ng Diyos. Pag ignorante tayo sa salita ng Diyos, naku, palagi tayong binibiktima ng demonyo. Kasi, ang binibiktima ng demonyo ay yung walang kaalam-alam sa Diyos na lumikha sa atin. Pero sabi niya, kapag po, nagtitiwala tayo sa Diyos at tinatanggap natin siya sa ating, hayaan natin na siya ay manahan sa ating puso, siya ang mag-drive sa ating buhay, sabi niya, siya ang mag-iilaw sa atin. No? Iilawan na yung pagka-ignorante natin sa salita ng Diyos, no? Ibibigyan na tayo ng wisdom, ng karunungan sa lahat ng bagay. At isa pa, pag nandyan si Jesus sa atin, iilawan niya tayo at yung ilaw, tatanggalin niya yung takot.
natin, hindi na tayo natatakot dahil alam natin na may Diyos na kasama tayo. May Diyos na tagapagtanggol natin. Sabi nga doon, kahit yung kamatayan, hindi na tayo natatakot. Hindi ko naman kayo tinatakot mga kapatid, pero isang dahilan kung bakit ang isang tao natatakot siya na mamatay dahil hindi siya handa kung saan siya pupunta. Pero kung si Jesus ay nandyan sa puso mo, iniilawan niya ang ating buhay, hindi tayo natatakot dahil alam natin ano mang mangyari, alam natin kung saan tayo pupunta. Hallelujah! So, yan. Importante po na tayo ay manalangin palagi kapag tayo nalalabuan sa mga bagay-bagay. Manalangin tayo. Samahan natin ng pagtitiwala. Minsan, limited ang kaalaman natin sa salita ng Panginoon. Pero isipin natin ang ginawa niya sa cross. Kung ibinigay niya ang buhay niya para mamatay siya para sa atin, ibig sabihin, kayang-kaya niyang tulungan ang bawat isa sa atin para tayo ay patuloy na maging tagumpay sa buhay at patuloy na ligtas. Amen? Kaya kung ano man kung dumarating ang confusion, dumarating yung tayo ay nahihirapan mag-desisyon, naguguluhan tayo sa bagay-bagay, manalangin tayo sa Panginoon. Isipin natin, manalangin ka, usapin natin ang Panginoong Jesus, isipin natin ang ginawa niya sa cross. Hallelujah! Nabuhay siya, hindi lang siya namatay, siya ay nabuhay, kaya ang lahat ng matitiwala sa Kanya, hindi po, it's not foolishness. Kundi, yan ang tamang dapat gawin. At iilawan na tayo, gagabayan na tayo. Okay? So, pangalawa po na nabanggit niya sa lesson is, hindi lang siya ilaw, kundi tagapagligtas. Mga kapatid, sabi ni David, balikan natin yung verse 1 and sige. Sabi niya, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin at wala akong dapat katakutan. Siya ang aking tagapagligtas. At ituloy natin sa verse 2. Sa verse 2, kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang matayin, sila ang nagbubuhat at natatalo. O tingnan natin, kung ang Panginoon ang tagapagligtas natin at tagapagtanggol natin, anong sabi niya? Ano man binabalak ng kaaway mo yung may binabalak ng mga ibang tao na masama sa atin, sabi niya, hindi mananalo, kundi, anong sabi niya? Sila ang matupod, yung plano nila ay hindi matutupad. Ituloy natin sa verse 3. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Hallelujah. Kahit sa lakay nila ako, magtitiwala ako sa Diyos. O sino pwedeng makapagtalo sa Panginoon? Wala. Kahit mapaligiran ka ng sabi na kahit maraming kahit mapaligiran tayo ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Dahil alam natin na kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kapag po ang Panginoon ang ating pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, hindi tayo pababayan ng Panginoon. Sa verse 3 po. Tuloy natin sa verse 3. Sabi po niya sa verse 3, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon, kaya naman po ito ang pakiusap at dalangin ni Haring David, at sana yan din ang panalangin ng bawat isa sa atin. Sabi niya, isang bagay ang hinihiling ko sa inyo, Panginoon, ito ang tanging ninanais ko. Na ano ang ninanais at hangarin at ang hiling ni Haring David, sabi niya, na ako'y manirahan sa templo ng Panginoon habang siya'y nabubuhay. Bakit? Upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Totoo po yun, mga kapatid. Hindi lang po sapat na tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, kundi araw-araw natin hilingin ang kanyang patnubay at gabay sa lahat ng ating gagawin, at patuloy na tingalain siya, patuloy na pagmasdan ang kanyang kadakilaan. Huwag tayo huwag na ating iasa ang ating buhay sa lahat ng nangyari dito sa mundo, kasi ang lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary. Pwedeng nabibigyan ka ng
nandyan yung for a short time, pwede kang maging masaya sa mga bagay dito sa mundo, pero hindi yan forever, no? At temporary lamang ang lahat ng bagay dito sa mundo. Pero sabi ni David, sana ay manahan ako sa hindi yung literal na templo na kailangan natin manahan sa bahay ng Panginoon. Pero sabi niya, kailangan natin manalagi sa presensya ng Panginoon. Ano? Upang patuloy kung mamalagi tayo sa presensya ng Panginoon, palagi tayo positive, palagi tayo nakatuon doon sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating buhay na mga kadakilaan niya. Now, sabi niya, kailangan natin patuloy na hilingin ang kanyang patnubay. Kung bakit marami minsan nagkakamali tayo, minsan hindi natutupad yung mga ginagawa natin, hindi tayo nagtatagumpad dahil kulang tayo, hindi natin hiniling ang gabay ng Panginoon. Limited po ang magagawa ng tao. Pero pag hinihiling natin ang ang patnubay ng Diyos, nandyan yung kanunungan niya, nandyan yung protection niya, nandyan yung pagpapalan niya. So, mga kapatid, huwag po natin kalimutang hilingin ang gabay ng Panginoon. Huwag natin kalimutan ang kanyang kadaki-daki. Hallelujah. So, naniniwala po ba tayo na kahit sa mga oras o sa mga time sa ating buhay na kahit hindi pa natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero gumagalaw pa rin ang Panginoon sa ating buhay? Naniniwala ba tayo doon? No? Hindi po nakadepende ang pagdala ng Panginoon sa ating mga senses. Pero even in the times na hindi natin nakikita o hindi natin napapansin, gumagalaw ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tuloy natin doon sa verse 5. Ano po sabi niya sa verse 5? Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo. Hallelujah! At ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Bakit? Ito pala isang dahilan kung bakit sabi ni David na, Panginoon, sana po ay hinihiling ko na sana po ay mamalagi ako sa inyong presensya. Dahil sa inyong presensya, sa oras ng kagipitan, itatago mo ako sa inyong presensya. At ilalagay mo ako sa ligtas na lugar. Kahit sa tiyempo ng kagipitan, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. The safest place, ang pinakaligtas na lugar dito sa mundo ay sa presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon, hindi makakalapit ang demonyo. Kahit nagdigigil siya, kahit anong masamang plano na binabalak na sa ating buhay, hindi mangyayari. Basta nandiyan ka sa presensya ng Panginoon. Basta si Jesus ay nasa inyong puso at talaga naman isinasa pamuhay natin. Nagtitiwala tayo sa Kanya at isinasa pamuhay natin ang Kanyang mga salita. Maniniwala tayo, no? Yung magtitiwala tayo sa katotohanan na ating napakinggan. Sabi niya, yung katotohanan tungkol sa Panginoon, yan ang magpapalaya sa atin at anuman ang pinabalak ang demonyo hindi mangyayari dahil nandiyan ka sa presensya ng Panginoon. Sabi pa nga niya sa Bible, natatakot ang demonyo, hindi niya kaya yung presensya ng banal na Espiritu. Kaya po, kapag kabuhay ang ating pagtitiwala sa Panginoon, ay talaga naman ang demonyo. Yung demonyo na nasa atin, nangyayas yan dahil hindi niya kaya yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Kaya nanayasan ka. Alam niyo, hindi lang ikaw, pati ang pamilya natin. So sabi ni David dito na, hinihiling ko na huwag sana akong mawala sa presensya ng Panginoon. Huwag na po tayong umalis sa presensya ng Panginoon. Kasi sa presensya ng Panginoon, ligtas ka, kapatid. Nandiyan yung ilaw at gabay ng Panginoon. Nandiyan na ipagtatanggol ka pagka po nakasurrender ang buhay mo sa Kanya. Ituloy po natin doon sa verse, mga kapatid, hindi lang ikaw, kundi pati ang pamilya mo. Pag nananalang ka, papakinggan ng Panginoon ang dasal mo at iniligtas din niya ang pamilya mo. Kaya huwag po tayong umalis. Huwag natin layasan, huwag natin iwanan ang ating relasyon sa Panginoon. Tuloy natin sa verse 6. Sabi niya, kaya mananaig ako sa mga kaaway ko na nakapaligid sa akin. Anuman kahit nakapaligid ang kaaway natin sa atin, hindi sila makalapit. Dahil nandyan yung protection ng Panginoon.
Panginoon habang sumisigaw sa kagalakan, umawit at nagpupuri. Kaya mga kapatid, ito po ang isa natin dapat palaging gawin. Sa lahat ng ginagawa ng Panginoon na iniilawan tayo, ginagabayan niya tayo, nililigtas tayo, pinagtatanggol niya tayo. Mga kapatid, wag natin kalimutan, wag tayong mapagod na maghandog sa ating papuri sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng paghandog ay talagang sisikapin mo, volunteer, na maghandog ka, alayan mo ng pasasalamat. Ang Diyos, dahil yan lamang po ang pwede natin ipakita, hindi natin mabayaran ang ginawa niya sa cross. Pero yung patuloy na paghandog, ibig sabihin magsakripisyo. Talagang ang paghahandog ay hindi lamang po simpleng gawain ito. Kung sasabihin natin, maghahandog tayo, ibig sabihin, paghahandaan natin talaga. Ibigay natin ang best. Maghahandog ka pa lang at maghahandog rin lang tayo at alam natin ang pinaghahandogan natin ng mga papuri at alam natin, gawin natin ng todo. Hallelujah! Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpuri ka sa Panginoon ng todo. Sige nga, sabihin natin, alis natin ang sarili natin, maghandog tayo sa Panginoon dahil anytime, anywhere, ang Panginoon ay handang ilawan, iligtas, at ipagtanggol ang bawat isa sa atin. Kaya dapat lamang po na isigaw natin ng may kagalakan ang ating papuri, ang ating pasasalamat sa Diyos. Hallelujah! So, ituloy natin sa verse 7. Ano ang sabi niya sa verse 7? Dinggin niyo, Panginoon, ang aking pagtawag. Very confident si David, hindi siya nahihiya na sabihin sa Panginoon, Panginoon, tingin mo ang aking pagtawag. Kahadagan niyo ako at sagutin ang aking dalangin. Hindi siya nahihiya, hindi siya napapagod na sabihin niya dahil alam niya ang relasyon niya sa Diyos, dahil may tiwala sa Diyos, dahil sumusunod siya sa salita ng Diyos. Kaya, hindi siya natatakot, hindi siya nahihiya na sabihin sa Panginoon ang laman ng kanyang puso. At ano po ang ginawa ng Panginoon nung si David ay manalangin na may pagtitiwala at pagmamahal, pagpatakumbaba. Ano pong ginawa ng Panginoon sa verse 8 po tayo? Hallelujah. Sa verse 8, Panginoon, hindi po niyo ang aking puso na lumapit sa inyo. Kaya narito ako, lumalapit sa inyo. Ngayon din, I declare na ang Panginoon, hihipungin niya ang bawat isa sa atin. Hihipungin niya ang puso ng bawat isa sa atin upang tayo patuloy na lumapit sa Kanya at patuloy nating makilala ang Kanyang kalooban, ang Kanyang pamamaraan, ang Kanyang trabaho, ang Kanyang ang Kanyang salita na siya ang magpapalakas at patuloy na magpuprotek sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Ano man ang sitwasyon ng bawat isa, ang Panginoon, ang kami ng Panginoon, ang siyang patuloy na humipo sa bawat isa sa atin. At binibigyan namin ng kaligtasan, ang kalayaan sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Kaya sabi niya, tingnan natin ang may tiwala sa Diyos. Hinihipo ng Panginoon. Minsan, hindi natin namamalayan sa dami ng nangyari sa atin, pwedeng napapalayan tayo sa Panginoon. Pero kung pipiliin natin na magtiwala sa Panginoon, ang Panginoon, hindi na tayo pababayaan. Gagawa siya ng paan para tayo ay lumapit muli sa Kanya. Hallelujah. So, doon sa verse 9. Sabi niya sa verse 9, huwag niyo po akong pagtaguan. Dahil alam niyo kung bakit naramdaman ito ni David. Dahil sa kasalanan natin, sabi niya sa Bible, dahil sa ating mga kasalanan. Yan ang humaharang para hindi pakinggan ng Diyos ang ating dalangin at para hindi tayo abutin ng Panginoon, hindi po maiksik ang kamay ng Panginoon, hindi po bingi ang ating Diyos. Pero dahil sa kasalanan, yan ang humaharang. At ang feeling ni David, parang pinagtataguan siya ng Panginoon. Kaya ito na humingi siya ng kapatawaran. At sabi niya, humingi siya, nagtatakot siya. Sabi niya, huwag po akong pagtaguan. No, sometimes, ang akala natin, God is 500 miles away. Pero kung tayo po ay patuloy na magtiwala, yan, aramdam natin na nandiyan siya sa ating tabi. No? Sabi niya, ako na alisin niyo ay huwag niyo itakuyan dahil sa inyong galit. Minsan nagagalit ang Panginoon sa atin dahil sa ating mga minsan
matigas din ang ulo natin. Pero kung tayo po ay patuloy na magpakumbaba at magtiwala sa Kanya, sabi niya, ang Panginoon nagagalit pero hindi ang katulad ng tao na after 10 years, galit pa rin sa atin. Kahit namatay yung tao, galit pa rin. Hindi niya mapatawad, pero ang Panginoon, kahit nagalit siya, pero kung tayo magpakumbaba, tayo patuloy na magtiwala, magsisi sa ating mga kasalanan, papatawan. Kahit gaano kalaki ang ating ginawa na kasalanan, papatawan, kakalimutan niya ng Panginoon. Kaya ng banal na dugo ni Kristo na i-cover yung ating mga kasalanan. Ang important po, magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Huwag na tayo magtira ng reservation. Huwag 99%, 100% ang ibigyan natin. Walang 99% na pagtitiwala. Ano nagtitiwala ka o hindi? Kaya sabi niya, kayo na laging tumutulong sa akin. Huwag mo akong iwanan at pabayaan ko, Diyos, na aking tagapagligtas. Tuloy natin sa verse 10. Sa verse 10 po tayo. Iwanan man ako ng aking mga magulang. Kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Ang tao ay imperfect. Pwede ng ating mga pamilya, pwedeng kalimutan tayo, pwedeng iwanan niya tayo. Yung mga mahal natin, yung mga kaibigan natin, pwede nilang iwanan tayo. Pero ang totoong nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya pababayaan, hindi kaya ng Panginoon na alagaan ang bawat isa sa atin. Yun lamang po, huwag natin tanggalin ang ating pagtitiwala sa Kanyang salita. Huwag natin tanggalin ang pagtitiwala natin sa ginawa niya doon sa cross. Hallelujah. Dahil siya, hindi niya tayo iniiwanan. Verse 11, ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakarin ko. Ito po ang isang panalangin ni David dahil naniniwala siya na the best na counselor ay ang Panginoon. Ang tagapagtanggol at the best na makakatulong sa kanya, sa kanyang buhay. Ang Panginoon kaya sabi niya, ituro niyo sa akin ang daang gusto niyong lakarin. Mga kapatid, ito po ang ating dapat isipin dahil tingnan natin kung mawawala ang tiwala natin sa Panginoon. Kung ano-ano na mga iniisip natin, doon tayo na pariwara. Pero kung patuloy na isinusuko natin, hinihiling natin ang gabay ng Panginoon sa bawat isa sa atin, siya ang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat natin lakarin. Pinapatnubayan tayo sa tamang daan. O si Jesus lamang po ang tamang daan. At yan, dahil ang patuloy ng Panginoon, pinagkakatiwala natin sa lahat sa Panginoon. Kaya ang kaaway natin, hindi sila magtatagumpay. Si demonyo na ano man iniisip niya, hindi magtatagumpay kahit ano pang gagawin niya o na masama, kahit anong gagawin niya o kahit ano pang mga binabalak niya na gawin sa atin, hindi mangyayari. Dahil nandyan yung covering, nandyan yung patnubay ng Diyos. Hallelujah. So, verse 12 po, huwag niyo akong ibigay sa aking mga kaaway. Pagka wala ang Panginoon sa atin, walang kinakatakutan ng demonyo sa ating buhay. Si Jesus lamang po ang kinakatakutan ng demonyo. Kaya kung si Jesus ay nasa ating puso, yan ang tunay na ibig sabihin nagtitiwala tayo. Kaya si Jesus ay nananasa, hinahayaan natin na si Jesus ang manahan sa ating puso. No? At kapag po, alam ng demonyo na si Jesus ay nasa inyong puso, nasa inyong buhay, natatakot siya. Pero kung wala ang Panginoon sa atin, ay naku, ang demonyo, ay anong oras, nilalaro lang niya ang ating buhay, binibigyan niya na ito, yung palagi. Kaya po yan ang panalangin ni David na sabi na, huwag niyo akong ibigay sa aking mga kaaway, dahil ako'y kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan at nais nilang ako sa pagtingnan mo ang trabaho ng demonyo. Ang trabaho ng demonyo is kasinungalingan. Gusto niya patayin, gusto niyang nakawin, at pinagbibintangan tayo. Sinasaktan, walang magandang tinutulong ang demonyo sa atin. Pwede niyang bigyan tayo ng material, pero after that, talagang kukunin niya lahat natin ang buhay natin. Tingnan natin, yan ang trabaho ng demonyo. Pero sabi niya, kahit na makapangyarihan ng demonyo, pero ikaw ay may batang tiwala sa Diyos. Sabi niya dito sa ating binabasa ay, hindi
mananaig ang trabaho ng demonyo. Verse 13 po, ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabuhay dito sa mundo. Ang isang tao na nagtatakpat sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya doon, mararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon habang tayo nabubuhay sa kabila ng mga hindi magandang nangyari. Ipapalanas ng Panginoon ang kanyang kabutihan sa inyo habang ikaw ay nabubuhay. Ganyan din ang pamilya natin. So, mga kapatid, patuloy tayong maging tapat sa ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po sa verse 13, ano po ang sabi niya sa verse 13? Sige, basahin natin. Last verse natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala tayo sa Panginoon, kapatid. Isa pa, sabihin mo sa kanya, magpakatatag tayo. At huwag mawalan ng pag-asa. Hallelujah! Bigyan natin ito. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magpakatatag tayo at huwag mawalan ng pag-asa. Ulit dito, magtiwala lamang. Magtiwala. Pag-isain natin ang ating puso at isipan natin at buto na magtiwala tayo sa nag-iisang Diyos. Huwag na tayong magtiwala natin, pwedeng magtiwala ka sa dalawang Diyos. Ibuo natin, ay ibig sabihin pag nagtitiwala ka sa Panginoon, priority talaga. Sinusunod mo, pinipili mo na manigdigan sa salita ng Diyos. Hindi sa mga nakikita mo, hindi sa mga kaalaman natin, kundi sa Diyos na lumina, sa Diyos na namatay, isa naman po ang namatay para sa ating kaligtasan. Ang Panginoong Yesu Kristo, siya po ay namatay, pero siya ay nabuhay. Kaya si Jesus lamang po ang ating tatanggapin na at ikilalanin na Diyos na tagapagligtas natin. At ngayon, kung tatanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo, there will be mayroong pagbabago na hindi mo man mabibigla ka kung paano gagalap ang Panginoon. Alam mo, kung tatanggapin natin ang Panginoon, hindi na tayo patatawarin, kundi kahit sa umagang ito, may gagawin siya sa buhay natin na hindi natin makakalimutan. Kung buo ang magtatapat tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon sa umagang ito, pwede niyang tanggalin ang interest natin sa anumang gawain ng demonyo. Pwede niyang tanggalin ang interest natin sa kasalanan. At papalitan niya ng pagkakuhaw sa kanyang salita. Bibigyan na tayo ng kapanatagan. Kaya sa umagang ito, aking hinihikayat ang bawat isa, hinihikalis ko ang bawat isa sa akin. Kung medyo lumayo ang ating pagtitiwala, kung medyo nawala ang ating pagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay lumapit sa Panginoon. At hayaan natin na magkaroon tayo ulit ng totoong relasyon sa Panginoon sa umagang ito. Pwede ba natin gawin yan? Ang Panginoon, handa siya. Ready siya na pumasok sa atin. Willing ba tayo na mapasok ng ating Panginoon sa ating buhay? Hallelujah. Ating itaas ang ating kamay sa Panginoon at tayo ay manalangin. Manalangin tayo na may batong pagtitiwala at alam ko sa umagang ito, may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sundin niyo po ito ang panalangin bilang personal na panalangin niyo mga kapatid. Panginoon, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at habag sa akin. Salamat sa mga chances na ibinigay mo sa akin upang ako ay makakilala sa inyo. Maraming salamat sa inyong anak na si Jesus na inyong ipinadala dito sa mundo upang siya ay mamatay para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Inaamin ko na marami akong nagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Nagpapasalamat ako, Panginoon, na hindi niyo ako hinusgahan. Kundi ako ay pinatawad mo at binigyan mo ako
ng chance na tanggapin kita at pagsilbihan ka. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, isinusuko ko ang lahat ng buhay ko. At magmula ngayon, ikaw na ang driver ng buhay ko. Gabayan mo ako araw-araw. At patuloy mo akong pagpalain upang maging pagpapala din ako sa aking pamilya at sa ibang tao. Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa akin bilang isa niyong anak. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay at tulungan mo ako na patuloy na magtiwala at sumunod sa inyong kalooban hanggang sa inyong pagdating. Ito ang aking samudalangin sa pangalan ng matamis na aming Jesus. Amen. Let me pray for you. Lord, napakinggan mo ang panalangin ng bawat isa. Nakikita mo ang puso ng bawat isa at ng pagtitiwala ng bawat isa. Hipuin mo ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong banal na presensya. I pray in the name of Jesus and I speak deliverance and healing, restoration and salvation upon each one. Lord, in the name of Jesus, hawakan mo ang bawat isa, Panginoon, patuloy mo na nakuha ng inyong banal na presensya upang patuloy kami na manahan sa inyong presensya. Dalangin din namin, Panginoon, hindi lang ngayon mo kami bibisitahin, kundi araw-araw mo bisitahin ang bawat isa sa amin. Ganun din po ang aming pamilya, Panginoon. Salamat sa inyong abad, salamat sa inyong kabakalan, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin.